Amen. Amen ba mga kapatid? Merong isang manunulat mga kapatid, si Dr. Ed Wick mga kapatid. Ang sabi nga sa love, what you believe about love right now, ito man daw ay false or true mga kapatid, is presently doing three things to you. Ha? So pag pinag-usapan ang mundo, pinapaniwalaan ko ngayon. Pag pinag-usapan ng pag-ibig mga kapatid, mali ang pag-ibig o tama ang pag-ibig mga kapatid ko, meron pong tatlong bagay, hallelujah, na gagawa sa'yo o mapapangyari sa buhay mo. Una raw mga kapatid, it is affecting your marriage. Una mga kapatid ko, meron talaga, magiging apektado talaga mga kapatid ko, ito sa pagsasama nyo. Pangalawa, it is shaping your behavior and response to your spouse. And pangatlo, it is helping to determine your future happiness and well-being. Kaya nga, pag sinabing pag-ibig mga kapatid, hallelujah, ito mga kapatid, mangyayari talaga ito sa pagsasama mo. Ha? Sa pagsasama ninyo mga kapatid. At sa pag-ibig nito, dito daw tayo hinuhubog. Ha? Dito daw tayo hinuhubog mga kapatid. Bawat isa, si lalaki o si babae mga kapatid. At pangatlo, ito raw ay makakatulong sa akin, ha? Para i-determine natin mga kapatid yung future natin, hallelujah, bilang isang well-being or bilang isang mabuti at maayos na nagsasama mga kapatid. So ang pag-ibig mga kapatid ko, meron talagang kasamang emotion. Sabi ni Dr. Chopman mga kapatid, the emotional obsession which we can fall in love is one of the highest of all human emotion. Kailan na nangyayari mga kapatid ko, yung human emotion sa marriage mga kapatid, first and second years mga kapatid ng pagsasama. Totoo yun mga kapatid, di ba? Wala pang problema nun kasi sabi ko nga, happy honeymoon yun mga kapatid. Lahat daw ng mga couples nakaka-experience daw mga kapatid ko ng high emotional mga kapatid. Hallelujah. During sa marriage sila. So first 2 years. Hello? Sa first 2 years mga kapatid, yun yung pag-aaral talaga mga kapatid. Yung point mga kapatid means ecstasy. Nandun talaga mga kapatid sa una at pangalawang taon, hallelujah, ng pagsasama ng mag-asawa. Nandun pag sinabing ecstasy, kainitan. Nandun yung kainitan mga kapatid, first and second year ng pagsasama. Wala pang nakikita negatibo roon. Hello? Wala pang nakikita problema roon. Maniwala kayo, wala pang nag-aaway roon. Amen? Brother, kayo, nag-aaway ba kayong dalawa? Wala pa kayo isang taon, di ba? No? Di ba? Di ba? First, mag-isang taon na lang sila eh. Hallelujah. Pero, still with si Brother Julius. Ano bang pagsasama? Okay naman, di ba? Nakailang taon na kayo? 5 na. Okay pa rin, ano? Okay pa rin, mainit pa rin. First and second year, mga kapatid, yun yung tinatawag na euphoric, hallelujah. Obsession means ecstasy, mga kapatid, hallelujah. Yun na yung high emotion ng pagsasama, mga kapatid ko. Kaya nga, bantayan natin palagi, mga kapatid. Kasi nandun yung falling in love talaga. Nandun yung pagmamahalan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ang pagsasama, mga kapatid ko, kailangan talagang tumagal. Hindi pang 2 taon lang. So ano daw ang dapat gawin mga kapatid? Hallelujah. Kailangan merong ignition palagi. Ang sasakyan, merong ignition yan mga kapatid para umandar. Pero ang sasakyan, pag nawala ng gasolina, hindi na rin tatakbo yan kahit na may ignition. So ang ignition mga kapatid ko, yun yung love mga kapatid. Hallelujah. Ngayon mga kapatid ko, yung fuel na yun mga kapatid, dapat talaga lagi tayo nag-refueling mga kapatid ko about sa marriage natin para tumagal ang pagsasama at makakatakbo tayo ng malayo, hallelujah, sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Amen? Amen. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. So ano ngayon mga kapatid ko rito, ang ignition, yung love. Yung pag-ibig mga kapatid. Yung pagmamahal mga kapatid ko. Hallelujah. Kasi nga pagka wala ang pag-ibig mga kapatid, tandaan nyo, men and women feel love in different ways. Merong iba't ibang
babae, mayroong ibang emotion. Ang lalaki, mayroong ibang emotion, mga kapatid ko. Hallelujah. Na nararamdaman. Kasi created tayo ng Diyos, hindi po pare-pareho ang emotion natin. Amen. Mayroong mahilig, mayroong mahina. You know what I mean? Kailangan mo umitig. Kasi meron lahat yan, mga kapatid. Meron kanya-kanyang emotion siya, mga kapatid. Ramahal sa amen. Pero ang Biblia, mga kapatid, sinabi sa Genesis chapter 1 and verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So ang Diyos naglagay, mga kapatid ko, sa bawat isa sa atin ng iba't ibang characteristic, mga kapatid ko, regarding sa ating pagkatao. Hallelujah. Kaya there is no compatible in marriage. Huwag po tayong maniwala, ay compatible, ay hindi. Pag sinabing compatible, pareho tayo, mga kapatid ko, hallelujah, ang emotion. No, iba ang emotion ng lalaki, iba ang emotion ng babae. Yun yung tandaan natin, mga kapatid ko. Merong iba't iba, mga kapatid, hallelujah, na pamamaraan yan, mga kapatid. Kung minsan, di natin maunawaan yung babae, bakit nananahimik? Kung minsan, mga kapatid ko, hallelujah, bakit ganun sila? Bakit, mga kapatid, pagdating, mga kapatid ko, ng buwangan, bakit laging galit? Kung di ka marunong maintindihan, lagi na lang kayo sumabog. Hello? Ha? Amen. Ang lalaki iba, mga kapatid, ang pagka-create sa kanya. Ang babae pa rin. Kaya hindi mo, mga kapatid ko, pwedeng hingin yung gusto mo na hindi naman pwedeng gawin ng babae, mga kapatid, kasi magkaiba kayo. Kaya doon ang laking diferensya, mga kapatid ko, ng lalaki at babae. Kaya nga, lalaki at babae. Everybody say amen? Palakpakan muna natin ang ating pagkakas. So ngayon, mga kapatid, dahil meron tayo iba't ibang differences, babae at lalaki, paano natin unawain ang bawat isa? Paano natin unawain si babae? Paano natin unawain si lalaki? Para mahulog, mga kapatid, na mag-unawaan. Ang susi, mga kapatid, hallelujah, ay nasa Bible din. Ephesians chapter 5. Hallelujah. Verse 22. Ang sabi rito, wives, submit to your own husband as to the Lord. Ayan. Ang sabi nyo, mga kapatid, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Hallelujah. Diba? Pasakop na, wives, submit to your husband as to the Lord. Ha? Kung paano ka nagpapasakop sa Panginoon, hallelujah, magpapasakop ka rin daw sa iyong asawang lalaki. Pero hindi nagtatapos doon, mga kapatid. Meron din sulat si Apostol Pablo sa mga lalaki. Kasi lagi lang natin sinabi, hay, pasakop ka. Pasakop ka, ha? Sinabi ng Bible. Ang problema, pinutol natin. Meron sa 25 husband, love your wives. Oh. Diba? Mga labang lalaki, mahalin niyo ang inyong mga asawa. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. So yun ang isang senaryo eh. Kailangan din ang mga lalaki, mahalin mo rin, mga kapatid ko. Ha? Kung ba, mga kapatid, ang babae nagpapasakot, mga kapatid, hallelujah, ay kung ano, nagalaw, sasabihin natin, oh, pasakot ka, sumunod ka sa akin. Pero mga kapatid, hindi mo minamahal yung asawa mo. Pinapahiya mo sa maraming tao. O hindi mo mahal asawa mo. Kung magpapasakot sa yes, of course, sa babae, magpapasakot sa lalaki. Pero ang lalaki rin, mga kapatid, mahalin mo rin yung asawa mo. O, amen ba, mga kapatid? Ha? Kasi meron kayo mga differences eh. Hindi kayo perfect, mga kapatid. Bawat asawa, bawat isa, mayroong kanya-kanyang differences yan, mga kapatid ko, na hindi, mga kapatid ko, magkaiba talaga yan. Ang ugali ng lalaki, iba ang ugali ng babae, mga kapatid. Paano sila nagsama? Because of love. Yes. Yeah. Amen ba, mga kapatid? Kaya nga pag-ibig eh. Dapat hindi magiging liwahin natin, love. Mahal kita. Maging sino ka man. Amen.
Hindi, mahal kita dahil marami kang kwarta. Amen po ba? Yun yung isa nagiging problema, mga kapatid. Kaya marami ang hindi nagkakaunawaan, mga kapatid ko. Kasi gusto nila laki, mga kapatid, hallelujah, pasundin niya ang babae. Sa gusto niya mangyari, mga kapatid, iba yun eh. Hallelujah. Ha? Kailangan din mo respeto, kailangan din, mga kapatid, ng pag-ibig, mga kapatid ko. So ito ang dapat. A wife needs love. Then, the husband needs respect. Love and respect. Inseparable yun. Vice versa yun, mga kapatid. Kung gusto mong mahalin ka, respetuhin mo. Kung gusto mong respetuhin ka, mahalin mo. Hello? Totoo yun, mga kapatid. May binasa ka na si Brother Gary, mga kapatid. Ang ganda nung sinabi, di ba? Sa verse 25. Sa Genesis chapter 2, verse 25, mga kapatid eh. Anong sabi raw, mga kapatid? Magiging isang laman na raw tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nung tayo ay nag-asawa na, mga kapatid, iniwan ng lalaki ang kanyang magulang. Hallelujah. At sila naging isa na. So, isa na kayo, mga kapatid. So, ang kahiyan ng isa, kahiyan din ng dalawa. O bakit mo pinapahiya sa mo? Isa na raw kayo eh. Isa na po tayo. Kaya pag pinahaya mo, mga kapatid ko, hindi mo, mga kapatid ko, minahal, mga kapatid, sabi mo, hindi mo minahal, hindi mo minahal sarili mo. Hindi mo nirespeto, hindi mo respeto sarili mo. Bakit? Isa na kayo eh. So, love and respect, mga kapatid. Hallelujah. So, pagka ang babae, mga kapatid ko, dahan-dahan nawa, walang pagmamahal niya, mga kapatid, sa lalaki. Hallelujah. Hindi na niya, mga kapatid, may pakita ang respeto. Ganon din, mga kapatid ko, ang babae. Magnawa kaya din ang lalaki, mga kapatid. Kaya napaka-importante yung love and respect eh. Pero mga say amen. Kung mahal mo ang babae, kung mahal mo ang lalaki, mga kapatid, mamahalin mo siya kasi nire-respeto mo siya. May respetuhin mo siya dahil may pagmamahal ka sa kanya. Yes. Ang kahiyan niya, kahiyan mo. Yes. Kaya pag wala ang respeto, ano na mangyari sa pagsasama? Hello? Respeto. Napaka-importante mo. Pero bakit sa amen? Papalakpakan muna natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ano kaya mangyari, mga kapatid? Nagsasama kayo pero wala na kayo pagmamahalan at wala respeto. Ano kaya ang loob ng tahanan? Ha? Masaya kaya? Masaya kaya, mga kapatid? Magulo, ano? Totoo yun eh. Kaya napaka-importante, mga kapatid, ng love. Kasi ang babae, sa totoo lang, mga kapatid, a wife needs the unconditional love of her husband. Pag sinabi ng unconditional, hindi matawag ng pagmamahal, mga kapatid. I love you for what you are. Yan ang unconditional. Ano man, maging sino ka man, ano man ang darating sa aking problema, for better and for worse, yun ang unconditional, mga kapatid. Hindi lang tayo nagmamahal, mga kapatid ko, sa panahon, hallelujah, na nandoon tayo, mga kapatid ko, sa abundansya ng buhay. Kahit na sa hirap at ginawa, mga kapatid, o sa ginawa at hirap, nandoon yung unconditional love. At hinahanap ng babae yun, mga kapatid ko, mula sa lalaki. At ang babae, may respeto sa kanyang asawang lalaki, dahil nga minamahal niya ang lalaki. Pagka nawala, mga kapatid ko, ang love and respect, mga kapatid, wala na ang kagandahan sa pagsasama. Matutuwa kaya ang Diyos ko. Sabi ng Panginoon, ang iglesia, hallelujah, ay mahal ng Panginoon. O ang church, o ang pamilya, mga kapatid. E paano ko ang pamilya, mga kapatid ko, mayroong dysfunctional na nangyari? Diba? Pero mami say amen. Kailangan talaga, mga kapatid ko, nandoon yung respetuhan. Nandoon yung pagmamahalan, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating hallelujah. Hallelujah. Kaya pagka ang lalaki na wala ng respeto sa kanyang asawa, ano pa nga ba ang kanilang pagsasama? Respetuhin natin. Asawa mo yan.